Welcome to Pinoy Cafe. Inihahandog po namin ang totoong kwentong Pinoy. Nalaman ko na ako ay isang ampon nung nasa ospital ang aking ina at kinakailangang salinan siya ng dugo mula sa kanyang operasyon sa puso. Nung marinig ko ang tanong ng doktor kung sino sa aming pamilya ang maaring magbigay ng dugo, agad akong nagtaas ng kamay. Ako po, Dok, bigla kong sambit. Napatingin ang doktor sa akin at sinabing, "Hindi ka pa pwede, iha, kasi wala ka pa sa wastong gulang." "Pero Dok, buhay po ni Mama ang nakasalalay dito. Malusog naman po ako. Pwede po ako magbigay o pwede po kayong kumuha ng kaunti para makapagdagdag sa kailangan po ninyo. Pakiusap po, iligtas niyo po ang buhay ni Mama." Umiiyak kong sambit. Subalit, sumagot ang aking ama na, "Anak, ako na ang kakausap sa doktor." Sabay haplos niya sa aking ulo para ako ay patahanin. At nag-usap ang aking ama at doktor pero hindi ko narinig ang kanilang usapan. Ilang saglit pa, bumalik si Papa at ilang beses ko siyang pinipilit na payagan niya akong magbigay ng dugo. Ngunit hindi ko inaasahan ang kanyang sinabi. "Anak, hindi ka maaring magbigay ng dugo sa mama mo dahil hindi kayo parehas ng uri ng dugo." Malumanay nitong sambit. "Ano pong ibig niyong sabihin?" Nagtataka kong tanong. "Hindi sa ganitong senaryo ang naiisip kong lugar o panahon para sabihin sa iyo ang totoo, lalo na wala sa tabi ang mama mo. Pero anak, ano man ang mangyari sa sasabihin ko, ni minsan, hindi nabawasan ang pagmamahal namin sa iyo ng mama mo. Sa katunayan, sa paglipas ng mga araw, nadadagdagan pa ng nadadagdagan ito at ikaw ang pinaka-importante sa buhay namin. Ang nag-iisang kayamanan at biyaya ng Panginoon." Wika niya. "Pa, hindi ko po maintindihan ang sinasabi niyo." Sagot ko ng may pag-alala. "Hindi rin namin intensyon na itago ito sa iyo." Tugon niya, sabay hinawakan ng aking kamay at tinitigan ako habang namumuo ang kanyang luha. "Anak, ang totoo, hindi ka galing sa sinapupunan ng mama mo. Patawad." Dagdag niya at sa pagkakataong ito, pumapatak na ang kanyang luha. Labis ko mang ikinabigla ang balitang iyon, pero ang unang pumasok lamang sa isip ko ay ang kaligtasan ni Mama. "Pa, saan po tayo kukuha ng dugo para kay Mama?" Sagot ko. Nakita ko sa ekspresyon ng aking ama ang pagkagulat. Marahil, hindi niya inaasahan na ganoon ang sagot ko at ako ay niyakap niya ng mahigpit habang nararamdaman ko ang pagtulo ng aming mga luha. Sa totoo lang, nung oras na marinig ko iyon, hindi ko inaasahan na ako ay kalmado. Hindi ako nagwala, hindi ako sumigaw, hindi ako nagtanong na bakit kayo naglihim o ano paman. Dahil nung mga oras na iyon, mas mahalaga pa ang buhay ni Mama para sa akin. Nanais kong sabihin sa kanya na kahit hindi ako nanggaling sa kanya, siya pa din ang itinuturing at kinikilala kong magulang. Na hindi ito hahadlang sa pagmamahal ko sa kanya. Na hindi na niya kailangang humingi ng patawad sa paglihim ng aking tunay na pagkatao. "Salamat anak," pahikbing wika ng aking ama. "Pa, ako po dapat ang magpasalamat. Dahil kahit hindi ako nanggaling sa inyo, itinuring, inalagaan, at binuhusan niyo po ako ni Mama ng sobra-sobrang pagmamahal. At nais ko din pong sabihin ito kay Mama na sabihin okay po ako, na ayos po ako. At ako ay isang mapalad dahil nagkaroon ako ng pribilehiyo na maging anak po ninyo ni Mama." Lumuluha akong wika at niyakap akong muli ng aking ama ng mahigpit at ganoon din ako. Ang importante po ngayon ang madugtungan po ang buhay ni Mama. Magtatawag po ako sa iba pa po nating mga kamag-anak na kung pwede silang magbigay, dagdag ko. Matapos ang revelasyong iyon, nagsimula akong magtawag sa kamag-anak na pwedeng magbigay ng kanilang dugo. Habang si Papa naman ay lumapit sa Red Cross para makahingi kami ng kakailanganing dugo para kay Mama. Sa aming paghahanap ng tulong, meron kaming kamag-anak na nagmagandang loob na nagbigay ng kanilang dugo at naging matagumpay ang operasyon ng aking ina. Dininig ng Panginoon ang aking dalangin na
Dugtungan pa ang kanyang buhay. Hindi ko mapigilang mapaluha noong oras na iminulat niya ang kanyang mga mata. Hinawakan ko ang kanyang kamay at sinabing, "Salamat sa Diyos dahil naging maayos ang operasyon mo po, Mama." At inilapit ko ang kanyang kamay sa aking pisngi. Nagdaan ang panahon na numbalik ang sigla at lakas ni Mama at nagpatuloy ang kanyang pagpapagaling. Kasabayan nito, kahit na ilang beses kong sinubukan na kung maaari niyang ikwento ang tungkol sa pagkatao ko, pero mas pinili kong magintay kung kailan si Mama handang magbahagi. Ayon sa kanyang pagsasalaysay, noong mga 3 taon pa lang silang ikinasal ni Papa. Nakatira sila sa ibang syudad. Meron siyang maliit na karinderya na malapit sa center. Kaya madaling araw pa lang, siya ay gumigising at nagpupunta ng palengke upang mamili ng mga sangka para sa kanyang mga lulutuin. Isang madaling araw, meron siyang napansin na karton sa harapan ng kanyang tindahan. Nung buksan niya ito, laking gulat niya nang may nakita siyang sanggol na natutulog. Agad niyang tinawag ang kanyang mister at dinala ang sanggol sa ospital. Base sa doktor, ako ay nasa 2 o 3 araw na gulang nung matagpuan ako ni Mama. Walang nakakita o saksi kung sino man ang naglagay ng karton noong araw na iyon, lalo na lahat ng mga tao ay natutulog at madilim pa ang kalangitan. Nagdesisyon muna silang mag-asawa na ako ay kupkupin habang nag-iintay ng balita sa mga kinauukulan. Dumaan ang mga araw, merong tauhan na social workers ang nagpunta sa kanilang bahay upang sunduin ako at dalhin ako sa ampunan. Ngunit sa pagkakataong iyon, habang hinihili ako ng aking ina, hindi daw niya ako magawang bitawan, na parang merong batong dumagan sa kanyang dibdib at ang bigat-bigat nito. Dito siya nagdesisyon na ampunin ako. Bagay na ikinatuwa din ng mga social workers na bumisita sa kanilang tahanan nung araw na iyon. Mula sa payo ng mga ito, para sa tamang proseso o legal na paraan, ako ay legal na nilang naging anak, wala pa akong 1 taong gulang. Dagdag pa ng aking ina na ako ay isang biyaya mula sa langit para sa kanilang mag-asawa. Dahil bukod sa pagdating ko, ang kanyang negosyo ay umusbong din. May plano daw silang sabihin ang tungkol dito sa oras na ako ay umidad sa 8 gulang. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nasunod ang plano. Inamin din nila sa akin na inaasahan nila na ako ay magagalit o magtatampo. Pero hindi ako nakaramdam ng galit, bagkus isang pasasalamat, lalo na mas pinili nilang ibuhos sa akin ang kanilang pagmamahal nang wala akong kahati, na ako lamang ang kanilang nag-iisang anak, na nagbigay kasagutan sa aking tanong kung bakit wala akong mga kapatid ay upang hindi ko daw maramdaman ang selos o marahil ang hindi patas na trato. Hindi man ako pinalad sa tunay o kadugo kong magulang, pero pinalad naman ako dahil sila ang itinalaga ng Diyos para sa akin at nabigyan ako ng maganda at mapagmahal na pamilya. Aaminin ko ni hindi sumagi sa isip ko na ako ay isang ampon dahil sa kanilang mainit na pagtanggap at trato sa akin. Kung hindi lamang dahil sa pangungulit ko na magbigay ako ng dugo, hindi ko pa malalaman ang tunay kong pagkatao. Kaya naman bilang ganti, mas lalo ko pang pinag-igihan ang aking pag-aaral, naging mas lalo akong maaruga, mas naging maasikaso sa aking mga magulang. Nasa 3 taon ako noon sa sekundarya nang matuklasan ko ito. Kaya naman sa isip ko, may pagkakataon pa ako na magkaroon ng tsansang makakuha ng parangal sa oras na magtapos ako ng sekundarya. Kaya naman mas mahabang oras pa ang ginugol ko sa aking pag-aaral upang matupad ko ito. Sa aking pagsusunog ng kilay, ito ay nagbunga kahit papaano. Hindi ko man nasungkit ang pinakaunang medalya. Ang maging pangalawa sa karangalan ay nakapagbigay kahit papaano ng ngiti sa aking mga magulang at nakatulong din ang aking mataas na marka upang ako ay makakuha ng scholarship sa kolehiyo.
Wala akong ibang layunin kundi ang masuklian ko ang lahat ng kanilang kabutihan at sobrahan pa ito. Kaya naman iniwasan ko ang magkaroon ng barkada at ang maging pakikipagrelasyon dahil alam kong magiging sagabal lamang ito. Lumipas ang panahon, ako ay nagtapos sa kursong nursing. Napili ko itong propesyon dahil alam kong balang araw, mapapakinabangan ko ito sa pag-aalaga ko sa aking mga magulang kapag sila ay tumanda na. Nakapasok ako sa isang pribadong ospital matapos kong makakuha ng lisensya. Hindi ko inaakala na bukod sa mababa ang pasahod, mas mahaba din ang oras ang aking pagtatrabaho. Kaya sa tuwing pag-uwi ko sa bahay, palagi akong hapong-hapo. Dahil nais kong magkaroon ng karanasan para makapandagdag sa aking resume, pinagtiyagaan ko ito bago ako lumipat ng ibang ospital. Makalipas ang 1 taon, nakalipat ako sa mas mataas na pasahod at meron ding mga benepisyo. Dito na rin ako nakapagsimulang makapag-abot ng mas malaki-laking halaga sa mga magulang ko. Kahit na ilang beses nila akong tinatanggihan sa tuwing nag-aabot ako, pero hindi ako nagpapatinag. Kaya naman, imbes na perang papel mismo ang ibigay ko sa kanila, deposit slip ang ipinakita ko para makita nilang ito ay nasa kanilang bangko. Ang mga magulang ko ay parehong may pinagkakakitaan at hindi sila minsan nakulangan sa salapi. Gayunpaman, hindi habang panahon sila ay makakapagtrabaho kaya mas maigi nang meron akong ipon sa oras na kailanganin nila ito. Sa bagong ospital na pinapasukan ko, dito ko din nakilala ang lalaking nagpatibok ng puso ko at kalaunan siya din ang naging mister ko. Nung naka-duty ako nung madaling araw na iyon, kumatok ako sa kwarto ng pasyente. Nagpaalam ako na ako ang nurse ng araw na iyon at meron akong gagawin. Nagkataong siya ang nakahiga sa kama at napagkamalang kong siya ang pasyente lalo na bagong admit pa lang niya noon dahil kailangan itong operahan. Ang nakatokang trabaho ko doon ay kailangan kong i-check ang BP nito at kakabitan din siya ng swero. Nakataklob kasi ng kumot ang kanyang muka pero ang braso ay nakalabas. Kaya naman, una kong ginawa ay binilang ang kanyang pulso. Hindi nito naramdaman ang marahang paglagay ko ng 2 daliri sa kanyang kaliwang pulso. At nung matapos ako, inilagay ko naman ang pang-BP sa kanyang braso. Dito lamang niya naramdaman ang pagsikip nito at biglang napatalon. Ay! Hindi ako ang pasyente! Bigla niyang sambit. Hindi ko mapigilang mapahiya at magulat. Yun pala, ang kanyang ama ay nagkataong nasa palikuran. At naisip niyang humiga saglit sa kama nito dahil hindi siya komportable sa sopa. Makaraan ng ilang minutong pag-iintay, siya ay nakaidlip habang hindi pa bumabalik ang kanyang ama. At nagkataong ding iyon na napagkamalan ko siyang pasyente. Ilang beses akong humingi ng paumanhin dahil sa pagkakamaling iyon at hindi ko mapigilang mamula ang aking pisngi, lalo na nang makita ko ang itsura ng binata at ang reaksyon din ng kanyang ama na tawa ng tawa. Matapos ng insidenteng iyon sa parehong araw, inaya niya akong kumain ng tanghalian habang nagiintay siyang matapos ang operasyon ng kanyang ama. Marahil sa gutom at pagod, hindi ko tinanggihan ang kanyang imbitasyon at dito ko nakilala si Ricky na mas matanda sa akin ng 3 taon. Nais niya akong ilibre pero ako ay mariing tumutol at mas nais kong magkasabay na lamang kaming kumain. Ganun ba? Sige, malumanay niyang sagot at hindi pagtutol. Hindi kami masyadong nag-usap habang kumakain dahil parehas kaming gutom at nung matapos na kami, inaya niya ako kung may oras pa akong magkape. Ngunit hindi na maaari dahil kailangan ko nang bumalik sa trabaho at ako ay nagpaalam. Nung sumunod na madaling araw, pagpasok ko, nakita ko siya doon sa nurse station at may bit-bit na kape na hindi lang para sa akin, maging sa mga kasamahan ko doon. At ginagawa niya ito sa tuwing ako ay papasok habang naroroon pa ang kanyang ama hanggang sa makalabas ito. Bago pa man makalabas ng ospital ang kanyang ama, ay tinanong na ako ni Ricky kung maaari ko bang ibigay ang aking numero. Sa isip ko, kung hindi naman siya interesado sa akin,
hindi naman niya siguro kukunin ang numero ko. At napapanahon na din na pasukin ko ang relasyon. Kaya naman, bakit hindi? Sambit ko sa sarili ko. At magmula sa palitan ng text messages, nagkikita tuwing wala akong duty, sa pagbibigay ng bulaklak, tsokolate, maging ang pagsundo sa akin sa ospital, na nakikita ko ang kanyang effort, pagtsatsaga at sinseridad. Kaya dito na ako nagdesisyong sagutin siya. Sa una pa lang, nung kinikilala pa namin ang isa't isa, hindi ko na itinago sa kanya ang tungkol sa pagkatao ko. Sa katunayan, may kaunti akong pagmamalaki marahil nais kong ipagsigawan sa mundo kung gaano ako nagpapasalamat sa magandang buhay na inilaan sa akin at ipaalam kung gaano kalambot at laki ng kanilang mga puso. At isa din ito sa paraan kung tanggap din ni Ricky ang pagkatao ko. Pakiramdam ko kasi kung ililihim ko ang hingil dito at kinalaunan malalaman niya ang totoo, maaring maisip niya na meron pa akong ibang lihim na itinatago at nag-iintay lamang ng tamang panahon para magsabi. Nakaramdam ako ng ganito dahil kahit hindi ko man aminin o itinatago ko sa aking sarili, noong oras na malaman ko ang totoo hinggil sa pagkatao ko, aaminin kong ako ay nasaktan ng kaunti dahil nagsinungaling ang mga magulang ko. Kaya alam kong ganoon din ang mararamdaman ni Ricky, kaya hindi ko na ito isinekreto pa. Tanggap naman ni Ricky ang buong katotohanan sa pagkatao ko na nagbigay lalo ng dahilan upang mas lalo pang lumalim ang aking pag-ibig. Sa loob ng 2 taon naming magkarelasyon bilang magkasintahan, maganda at maayos ang takbo ng aming pagsasama. Nariyan din ang bukas na opinyon sa pagbuo ng pamilya na isa lamang sa bagay na nagbibigay ngiti sa aking labi dahil isa sa pangarap ko ang magkaroon nito. Na palagi kong sinasabi sa sarili ko na hindi ko kailan aabandonahin ang magiging anak ko sa hinaharap kahit ano pang hirap o pagsubok ang ibato sa akin ng kapalaran. Nagagayahin o mas hihigitan ko pa ang pag-aaruga at pagmamahal na ipinaramdam sa akin ni na mama at papa. At syempre, batid kong lahat ng lalaki gaya ni Ricky nais din ng pamilya at handa ko kaagad ibigay ito sa oras na kami ay nagdesisyong magpakasal. At dumating ang araw ng mga puso, siya ay nagpropose sa akin at kami ay nagpakasal. Sa mga panahong kami ay magkasintahan pa lang, parehong mga magulang ko at mga magulang niya ay pabor sa aming relasyon. Kaya naman mabilis din naming natanggap ang kanilang mga basbas. Matapos naming ikinasal, niregaluhan kami ng mga magulang ni Ricky ng tirahan. Isang kondominium sa syudad na malapit sa malaking ospital kung saan ako nagtatrabaho. Isa itong sorpresa nila sa akin dahil nung makita ko ito, may mga gamit na. Maganda ang mga kagamitan at muebles na nakadisenyo dito na sa tingin ko, hindi malayong kumuha sila ng isang interior designer at hindi ko napigilang mapaluha sa sobrang labis kong pasasalamat. Dahil bagong kasal, iminungkahi ng aking mister na ipagpaliban muna namin ang aming pagbuo ng pamilya kahit mga ilang taon. Nais daw niyang ma-enjoy ang buhay namin mag-asawa na kaming dalawa lang muna at batid daw niyang mas lalo kaming magiging abala sa oras na kami ay magkaroon ng anak. Dahil may katuturan ang kanyang katwiran, sinang-ayunan ko ito. Sinamantala ko din ang panahong ito na ako ay bumalik sa eskwela upang mag-aral ng master's degree sa propesyong napili ko, sapagkat layunin kong tumaas ang aking posisyon. Hindi ko na malaya na mabilis na lumipas ang panahon at ako ay nakatapos ng pag-aaral. At marami na ding lugar na napasyalan, mga bagay na nagawa naming mag-asawa at naisip ko, napapanahon na para kami ay bumuo ng pamilya. Ngunit, ang ilang beses na pagsubok na umabot ng halos 1 taon pero hindi kami nagtatagumpay. Nagpatingin na rin ako sa doktor at wala naman akong problema at patuloy lamang daw na subukan. Bagay na sinunod ko at ipinagpatuloy pero hindi pa rin ito nagtatagumpay. Sa ilang beses naming bigo,
Dito ko na iminungkahi na si Ricky naman ang magpatingin sa doktor. Hindi ko ito noon maimungkahi dahil ayaw kong matapakan ang kanyang pagkalalaki. At dahil ilang taon na rin naman ang lumipas, panahon na para sabihin ko sa kanya ang mungkahing ito. Nung marinig niya ang sinabi kong, "Mahal, sa tingin mo ba pwede kang magpa-check up din?" Nakita ko sa kanyang muka ang pag-aalangan at bigla siyang napaluhod at nakayukong humahagulgol na humihingi ng paumanhin. Bagay na labis kong ipinagtataka. Dito ko nalaman na siya ay sumailalim sa chemotherapy at sa prosesong ito, malaki ang posibilidad na hindi siya magkaanak lalo na siya ay may edad na din. Humingi siya ng paumanhin dahil sa intensyon niyang patagalin ang pagkakaroon ng pamilya imbes na magsabi ng totoo. At yung araw na nagkita kami sa ospital, wala pang 1 taon noon, nung na-clear lahat ang kanyang cancer cells at idineklarang siya ay cancer-free. Hindi ko alam pero napakabigat sa puso ko nung malaman ko iyon dahil ang pumasok sa isip ko, hindi niya ako lubos na pinagkakatiwalaan dahil hindi siya naging tapat at mas pinili niya ang magsinungaling na bagay na pinaka-ayaw na ayaw ko. Batid kong alam niya ito dahil simula pa lang wala akong itinago sa kanya pero siya mas pinili niyang magsinungaling. Hindi ko ito matanggap o hirap na hirap akong tanggapin. At hindi lang iyan, nagmukha din akong tanga at binigyan niya ako ng stress dahil sa hindi ako nagtatagumpay na mabuntis. Humingi ako ng panahon para makapag-isip at sa sobrang galit, ako ay nag-inom ng nag-inom. Sa ilang beses kong nagpupunta sa bar, merong isang lalaki ang lumapit sa akin at kami ay nag-inuman. Dala ng alak sa aking katawan, ako ay kanyang hinagkan sa labi. Sa isip ko, ang mister ko ang nakikita ko sa kanyang muka. Pero ilang segundo lamang napagtanto ko na hindi iyon si Ricky. Itinulak ko ang lalaki at ako ay umalis sa nasabing bar. Pag-uwi ko, hindi ko mapigilang humagulgol dahil napagtanto ko na ang reaksyon ko ay isang kalabisan. Mula sa pagpapaliwanag at payo ng aking mga magulang, nalinawan ng aking isipan na kung ako nabigyan ng pagkakataon, nararapat ko ding pagbigyan ng pagkakataon ang mister ko na harapin ang aming kinabukasan na magkasama, may anak man o wala. Bumalik ako sa aking mister at inamin ang lahat at humingi ng kapatawaran. At nagdesisyon kami mag-asawa na magpatuloy sa buhay at kalimutan ang nakaraan. Malabo mang mangyari ang pangarap kong magbuntis, mag-anak, at magheli ng sanggol mula sa sarili kong laman at dugo. Pero hindi lamang dito nagtatapos ang pagkakataon naming magkaroon ng pamilya dahil marami ang mga bata o sanggol na nasa ampunan na nangangarap ng pamilyang tatanggap sa kanila. Sa ngayon, nasa proseso kami ng pag-aampon, hindi lang 1, kundi 3. Sila ay magkakapatid at ang pinakabata ay 5 buwang gulang. Ganito pala ang pakiramdam ni Mama nung hagkan niya ako, na kahit hindi galing sa akin, merong kislap akong naramdaman nung makita ko ang magkakapatid. At magmula noon, ipinapangako ko na mamahalin ko sila bilang tunay kong mga anak. At ang desisyong ito, suportado hindi lamang ng mister ko, ng mga magulang ko, maging ng mga biyenan ko. Dito na po nagwawakas ang kwento. Maraming salamat po. Maaari niyo po ring bisitahin ang pangalawa po naming channel na Pinoy Cafe Shorts. Muli, huwag niyo pong kalimutang i-click ang like and subscribe. Take care and be safe everyone. God bless you. Bye! Comments of the day. Anita Magdurulan, Barbara Crestituto, Sam Agustin,